Eto maganda 'to si ano, yung pamangkin ni Miriam, si Depensor. Challenges that we face is fake news, trolls na mali ang ikinakalat na balita, maling ebidensya ang binabarina sa utak ng ating mga kababayan. Oh, one of the challenges daw nila, one of the challenges nila Depensor bilang, prosecutor, yung fake news na binabarena ng mga trolls sa taong bayan. Takang-taka naman ako sa'yo, Lawrence, Depensor. Bakit concern ka sa fake news na pinapakalat? Eto, real talk po tayo mga kapatid. Ang binibintangan nila na fake news yung mga maka-Duterte, 'di ba? Wala naman kayong kasi kami 'pag nagsabi kami tinututulan namin punto per punto yung sinabi niyo tapos tinatapatan namin bakit mali. Eh, kayo pangkalahatan, eh. Fake news, 'yan ang concern nila. Bakit? Minamaliit mo ba yung mga senator judges na sa tingin mo naapektuhan sila ng fake news? Kasi pangmamaliit 'yan sa mga hurado, eh. O kung may palagay na natin tama ka na may laganap yung nagpe-fake news. Bakit mo pinoproblema 'yan samantalang ang kinukumbinsi niyo hindi naman taong bayan. Ang kinukumbinsi ninyo senator judges. 'Di sabihin niyo yung mga hindi fake news at 'pag nagsabi ng fake news yung kalaban ninyo, yung, depensa, eh, di ipaliwanag niyo na yan ay fake news sa mga judges. Alam mo kung bakit mo pinoproblema yung taong bayan? Alam niyo na kasi na wala kayong kapag-apag-asa sa mga judges, sumuko na kayo, eh. Ginagamit niyo lang 'tong impeachment para masiraan si VP Sara. Yan ang katotohanan. Kaya ang concern ninyo, yung taong bayan dahil binabarena daw ng mga trolls yung fake news sa kanila. Nakuha niyo po yung punto ko? Kung ang concern po ninyo may matatag kayong ebidensya, eh, sa mga sinasabi ng mga 'to talunan na kaagad sila, eh. Napakababa ng ano nila, ng spirit ng mga prosecution. Biruin mo sabihin ang concern nila fake news. Bakit? 'Pag ba nag-fake news, palagay na natin tama kayo, 'pag ba may nag-fake news, apektado kayo? Hindi ba sabi niyo paulit-ulit matatag ang ebidensya niyo? Hindi naman taong bayan ang magpapasya, eh. Puwera na lang kung hindi niyo talaga balak na mangumbinsi ng mga senador. Ang gusto niyo lang talaga mangampanya laban kay VP Sara at ito gamitin 'to para masiraan si VP Sara. Bumibigay na ba kayo? Yan ba'y pag-amin na hindi niyo kayang tibagin si VP Sara? Ako sa tingin ko yan yun, eh. Hindi nila kayang tibagin si VP Sara kaya sila nasasabi nila sa mga press conference nila na ang greatest concern nila ay fake news. Eh, hindi niyo naman bibigyan ng fake news yung mga ano, kung matatag ang ebidensya niyo, wala dapat kayong takot. Pati fake news natatakot kayo. Anong koneksyon ng fake news sa impeachment? Labas yung fake news sa impeachment. Kayo nga yung magsasabi ng mga ebidensya niyo. Kaya ako nakikita ko, lahat po ng ginawa nila para lang po panira para sa 2028 kay VP Sara. Hindi po papasaya. Yang mga sinasabi nilang fake news, concern sila. Bakit kayo concern sa fake news? Dapat ang concern niyo lang yung ebidensya niyo. Kung magandang ebidensya niyo, pasok niyo na. Pasok si VP Sara sa bitag niyo. Eh, hindi. Yung purpose ninyong paninira hindi umuubra.
mahal ng mamamayang Pilipino ang mga Duterte. Yung media na ginagamit ninyo para sa propaganda ninyo, hindi na tumatalab, wala na naniniwala sa media. Hindi po fake news ang pumatay sa media. Paanong papatayin ng fake news ang media? Sila mismo ang pumatay, yung kitang-kita na ngayon kung papaano nagtatrabaho yung media. Huwag niyo pong sabihin mga kapatid, yung media na yan hindi po nagbabago yan, sabi kasi buti pa yung media noon. Sila pa rin yang media noon, sila Arnold Clavio pa rin yan, eh. Sila Jessica Soho pa rin yan, eh. Sila Mel Tiangco pa rin yan. Sila Karen Davila pa rin, Corina Sanchez pa rin. Ang nabago lang po, nagkaroon na po ng mga vlogger na nagsasabi ng totoo. Wag po kayong hindi ko po sinasabi na lahat ng vlogger, ay nagsasabi ng totoo. Marami rin pong vlogger yung di nagsasabi ng totoo. Mas marami po dun sa kabilang panel, kabilang bakod. Ang point ko lang po dito, na expose ngayon lang yung media. Ngayon natin sila na-expose. Dati na nilang ginagawa yan, sanay na sila diyan, na may kinikilingan at may pinapanigan. Ngayon lang sila na-expose dahil iba yung sinasabi nila sa tunay na pangyayari. Sinasabi nila tinatakbuhan ni Bato yung batas, tinatakbuhan niya yung warrant of arrest. Ano ang katotohanan? Ang sinasabi ng mga vlogger, walang warrant of arrest sa Pilipinas, si Bato. Dahil dahil ang katotohanan po, wala pong kaso si Bato sa Pilipinas.